The law also establishes mechanisms, rules, and procedures to ensure the fair, speedy, equitable, and just disposition and execution of decisions granting seafarer salaries, wages, statutory benefits, and death and disability claims. Naalala ko, ma'am, isa yan sa mga pinagtatalunan dyan is yung Seafarers Bond na pinupush ng international ship owners because talo nga sila when it comes to disability claims na pinapasukan nga ng ating mga ambulance chasers. So, what is your take on that, ma'am? Biglang ganun eh. Ano ba? Kaya nalab ako ni Rafi na interview. Okay po. Siyempre, ikaw yung dyan eh. Of course, pag mayroon kasi mga ganyan, mga problem with regards to the deployment, of course, alam naman natin lahat na like any, you are our bridge to the shipping companies. Kasi ang nag-deploy ay mayroong solidary liability. Tama po ba, ma'am? That's why... Tama po. Yes. Kaya this issue, yun nga sinasabi na it should be a win-win solution for these problems. Di ba? Yes. Backgrounder lang. Nung una po na sinuggest po namin na isama itong section na ito sa Congress, we thought of really protecting our seafarers against ambulance chasers. Kasi po, we've had several instances wherein yung mga seafarers po na-awardan ng full disability, tapos pag nag-filed ng appeal yung employer, at the end, pag halimbawa dumating sa Court of Appeals or sa Supreme Court, pinapabalik po yung pera. May bayad. O yung benefit na nakuha ng seafarer. Nagastos na po ng seafarer yung pera, wala na silang maibabalik. So, ang nangyayari po, nagagarnish pati po yung mga pinag-ipunan nila, yung mga properties nila. Which, kung yung anggulo po na yun ang titingnan natin, talaga pong nakakaawa yung mga seaman natin. Hindi lang po kasi yun dahil ako po may personal experience po ako dyan. Yung isang crew ko sa dating kumpanya lumapit sa akin kahit na nasa ibang agency na po ako na sabi niya, ma'am, paano ko hahabulin yung abogado ang makuha niya sa akin? More than 40% nung nakuha kong disability benefit. Tapos patay na siya. Wala na siyang kumbaga, 'di ba kawawa naman talaga yung mga seaman na ganyan. That is why yun nga po, we thought of suggesting to include this section sa Magna Carta kasi alalahanin po natin ang Magna Carta, isa sa mga objective niyan is to protect the welfare of our seafarers. And we qualify this, yung i-protect po sila doon sa mga ambulance chasers na nag-aabuso sa kanila as a protection. Hindi po for anything else. Yes. So ngayon po. Ang laki naman kasi, actually yung iba, hindi lang 40%. Magugulat ka sa laki ng, kaya naman talaga silang iniinganyo nila na mag-file ng reklamo yung mga seafarers na kasi nga ay sa laki ng gusto nilang makolekta na sa kanila napupunta. Ngayon pag natalo naman kasi nga napatunayan na there's a problem with the yung pagbibigay ng benefits dahil siguro meron akong kilala dati bata ako na sinasadya na yung daliri niya maputol yung daliri para kumita. Nangyayari talaga yan So, tumutubo pa ba yung daliri pag hindi na. Butiki. Pero maliit yung daliri kumpara doon sa nakuha mo. Kaya nga lang, in the case of ambulance chasers, ay sila yung malaki ang kinikita.
Sa sobrang dami ng kliyente nila. Tapos, ay nangyayari pa, natatalo, wala na kayong maibalik. Dahil, syempre, abogado, pag Yes. Oo, pag nakuha na niya yung pera, hindi mo na makukuha yan. That's why there's a reason why ang mga bangko, kung na nagkakamali, ayaw magpautang sa abogado. Di ba? O, di ba? Anyway, Ang ano lang sir, maidagdag ko lang po no. Dito po sa Magna Carta, nasa batas na po na talagang magfa-follow na ng procedure na kung ano yung nakalagay sa existing rules and regulations ng DMW, yun sa standard terms and conditions, at saka kung meron pong CPA yung barko. Meaning, kung halimbawa po na-injure yung tao or nagkaroon ng sakit, pagbaba niya po dito, ipapadala po namin sila sa company designated physician hanggang sa gumaling siya or hanggang sa ma-determine yung disability grading niya. Ngayon po, pag nagdi-disagree po siya doon sa disability grading, pwede po siyang mag-consult or magpa-evaluate sa second doctor of his choice. Okay. Pag hindi po nag-agree yung disability grading ng company designated physician at saka ng doktor niya, yung in-appoint niya, then there should be a third doctor na talagang to break the tie. Talagang ano po siya, yung specialized doon sa klase ng injury or ng illness ng tao. And nakalagay po doon sa Magna Carta na ito pong process na to is mandatory. Nakalagay po yan sa Section 57.